Mga ka-DIY, welcome back to our channel. So ayan, nag-uulan na naman mga ka-DIY, habagat, sana po safe ang lahat. Meron lang pala akong i-share sa inyo na emergency lamp na sana lahat ay meron para kahit papano kapag nawalan tayo ng kuryente ay okay pa rin at may konti pa rin tayong liwanag. Di ba dati, ginawa natin to, yung ating emergency light na in-upgrade natin yung battery. So kung wala kang budget dyan, ito na lang ang bilhin nyo mga ka-DIY kasi napakamura lang. Cute nga lang siya, maliit. Pero malaking tulong na rin kasi nasa 2 to 3 watts din yung liwanag niya mga ka-DIY. Tapos mura lang siya, 85 pesos to 100 pesos. May charger na siya, may battery, and then ayun, may ilaw na nga siya. Ilalagay ko na lang yung link dito sa view product nyo lang mga ka-DIY. Pindutin nyo yung bandang left side ng screen. So ito ay nabili ko, nagkakahalaga siya ng 85 pesos. Tapos may kasama na siyang charging cord type C. Tapos ito yung likod niya, andito yung power button, tapos yung ating charging input. So ganyan lang siya kaliit. Ang cute. Mayroon siyang tatlong mode. Ito yung pinakamalakas niya. Nasa ano to, 2 to 3 watts mga ka-DIY. Tinesting ko na rin. Tapos ito naman yung dim niya. So mababa lang yan. At saka ito naman yung SOS. So ang ganda niya kasi kung compact lang siya mga ka-DIY. Pwede mong isabit o kahit ipatong lang kung saan. Tapos ang cute niya kasi napakaliit lang. Pwede nyong ilagay sa bag. So kung saan ka man pupunta, pwede nyo itong dala parati mga ka-DIY. O diba? Ready tayo sa bagyo. Tapos, yung battery nga pala ito medyo maliit lang kasi nasa alam ko nasa 400 mAh lang. So maliit lang siya mga ka-DIY. In actual test ko na siya sa 3 watts. Umabot siya ng 1.5 hour. O tama ba? O nasa 1.5 hour mga ka-DIY sa pagkakatanda ko, tinesting ko. So medyo maiksi lang no kasi napakaliit ng battery niya kung tutuusin. Pero syempre dahil DIY Pinoy, i-upgrade natin yon. Dagdagan natin ng konti kahit papano. Tapos mamaya ituturo ko pa yung diskarte, paano siya magagamit ng isang linggo. Mga ka-DIY. So ang dali niya lang kasi i-upgrade. So matatanggal mo kagad yung takip. So ayan maganda nga yung takip niya no. Makapal. Tapos ito na yung ating LED. Ayan, lalabas na kagad yung ating battery mga ka-DIY. So lithium ion siya. 14,500 yung size. Kaya siya lithium ion kasi 3.7 yung nominal eh. Tapos yung size niya is 14,500. Hindi kasi yung 18,650 dito mga ka-DIY. Kasi maliit lang siya ayan yung size comparison niya. Ito parang AAA lang eh. Yung size mga ka-DIY. Kaya maliit lang. Tapos ito yung ating 18,650. Tapos ayan 400 mAh. Ngayon para i-upgrade may isa pang space dito sa gilid mga ka-DIY para sa isa pang battery. Meron ako ditong lumang nakuha ko doon sa remote control car ng aking anak ni Kid DIY. So ito ay lithium ion din 14,500 500 mAh. So malapit naman doon sa 400. So pwede na yan mga ka-DIY. Tapos ang maganda dito may BMS. So goods na rin. Ilalagay ko din yung link nito kung gusto nyo mag-upgrade. Andyan, i-attach na lang natin mga ka-DIY sa view products. Ang presyo naman nito ay depende merong 40, merong 88, meron namang 100. So ito ay nasa, ilan ba to? Nasa magkano? May BMS kasi itong kasama. Ito ata yung nasa, wait lang check natin mga ka-DIY. Ito nasa 88 pesos tong ganito kasi may BMS. Meron namang 50 pesos lang, walang BMS yon. Ayun, may 57 yung walang BMS. So, ito, dahil ito yung meron ako, ito na yung gamitin natin, i-upgrade natin mga ka-DIY. So, tanggalin ko yung battery nito, ikabit ko dito para both sila may BMS na. So, tingnan nyo na lang mga ka-DIY. Para i-upgrade mga ka-DIY, tanggalin muna natin yung battery connection. So, positive yung yung white, tapos blue naman yung negative. Yan. Tapos yung ating isang battery. So putulin natin. Pwede nyo namang hindi upgrade pero pandagdag din eh. Sayang kasi may space pa naman mga ka-DIY. Tapos lagyan na rin natin dito.
Yan. Tapos, ikabit natin. So, ipresto natin siya mga ka-DIY. So, saktong-sakto yung isa pa di ba? Para sa kanya talaga yan Kasi kabit natin yung negative ulit, tsaka positive. Tapos, positive naman mga ka-DIY. Ayan. So, ayan, pinalitan na natin siya. Ngayon, itong luma, yung original naman na battery, ikabit natin dito sa may BMS mga ka-DIY para protected na rin siya. Damay na siya dun sa BMS mga ka-DIY. So, positive at negative at positive lang din naman. So, ayan So, goods na yan mga ka-DIY. Diba? Try nga natin i-on kung gagana pa. Ayun nagana pa naman. So, ganun lang kadali yung upgrade natin. Na-double na natin yung battery niya. So, from 1.5 hour, meron na tayong ilaw or emergency light na tatagal ng 3 hours mga ka-DIY. So, 3 hours na yan tatagal. Goods na rin kapag nag-brown out. Pero, kung gusto nyo pang mas matagal mga ka-DIY, itong cute natin na ilaw, ay kung meron kayong power bank, kagaya nito, ayan power bank. Siyempre halos lahat naman meron. Sana lahat meron mga ka-DIY. O kaya itong CO2 na power bank, pwede nating ikabit yan siyempre sa ating ilaw. So pag kinabit nyo yan sa ating ilaw mga ka-DIY, so makikita nyo may reading tayo dito. So ayan gumagana siya, nasa 2 watts. So, mas matagal natin magagamit yung ating ilaw. Kagabi tinry ko to, halos magdamag. Halos magdamag ko siya ginamit dito sa power bank na to mga ka-DIY diba? So, napatagal natin yung ating ilaw ng mas lumakas pa lalo yung capacity kapag ganitong setup kasi nga gamit natin yung power bank mga ka-DIY diba? So, ready na tayo sa brown out kahit papano, meron na tayong liwanag kahit papano. Kung wala ka pang power station o kaya mas malaking emergency light, pwede nyo na itong mga ka-DIY kasi mura lang naman. So, di ba? 85 pesos lang siya, tapos pwede mong dagdagan ng battery, 50 pesos, sa 130, goods na yan mga ka-DIY. At tapos kung may extra pang power bank, mas matagal mo pa siya magagamit. So, ayun lang mga ka-DIY para sa quick video na to. Stay safe po sa mga binaha dyan. Be resilient lang, mga Pilipino tayo, kayang-kaya natin yan. Bahalang yan, diba? Laban tayo mga ka-DIY. And mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat mga ka-DIY. Thank you for watching.